At ngayon, nandito na tayo sa Kabanata 1163 ng One Piece at grabe, ibang klaseng Chapter 2. Ginamit ni Imo ang technique na Domi reverse kay Rocks D7 at kahit pinagsanib mo pa ang puwersa ni na Big Mom, Kaido, Whitebeard, at si Rocks mismo, bakit hindi pa rin nila nagawang talunin si Imo? Ito ang simula ng kabaliwan, ang pangalan ni Davy Jones, ang misteryo ni Joy Boy, at ang labanan ng mga halimaw na yayanig sa buong mundo ng One Piece. Ito ang Kabanata 1163. Grabe tong chapter na to. Ayon sa official mini spoilers ng One Piece Chapter 1163, ginamit ni Imo ang isang technique na tinatawag na Domi reverse kay Rocks D7 at ginawang isa sa mga lingkod niya. Aba pero ang nakakabaliw dito, kahit pinagsanib na ang puwersa ni na Big Mom, Kaido, Whitebeard, at si Rocks mismo, hindi pa rin nila nagawang talunin si Imo. Sinasabi pa nga sa chapter na tinatawag si Rocks na isang Davy member, sa umpisa pa lang, tinawag mismo ni Imo si Rocks na Davy Jones. Hindi pa malinaw kung ano ang ibig sabihin nito, pero napaka-intrigante ng koneksyon, parang katulad ito noong tinawag si Luffy na Joy Boy, at sagot niya hindi ako yon. Ganun din ang sinabi ni Rocks, hindi ako yung tao na yun baliw. Kaya tuloy may mga teorya ngayon dahil posibleng may koneksyon si Joy Boy at Davy Jones. Possible hindi tao si Joy Boy, kundi isang pangalang ipinapasa sa bawat tagapagmana ng isang sinaunang layunin, at si Luffy ang Joy Boy ng kasalukuyang panahon, habang si Blackbeard naman ang magiging Davy Jones ng bagong era. Katulad ng kung paano kinain ni Luffy ang Nika Nika no Mi at naging Sun God, baka naman si Davy Jones noon ay may sarili ring mythical devil fruit, at iyon ang magiging huling prutas si Blackbeard. Matapos nito, sinabi ni Rocks na hindi ako yung tao na yon, pero dinugtungan niya na ngunit ang mga pangakong binitiwan ay dapat tuparin. Dito, sumali na si Big Mom sa labanan, kaya nagsaanib puwersa silang lahat sina Rocks, Big Mom, Kaido, at Whitebeard, laban kay Imo. Ibig sabihin, lahat ng magiging future Yonko maliban kay Shanks ay sabay-sabay na umatake. Pero sa gitna ng matinding eksena, biglang nagbago ang scene at dito na nabitin ang lahat. Sobrang nakakapanghinayang kung off-screen lang ito na ipapakita, kasi mukhang napakalupit ng labanan. Kahit gano'n na, isang bagay ang malinaw, ibang level ang lakas ni Imo. Kahit pagsama-samahin mo pa ang mga halimaw tulad ni na Whitebeard, Kaido, Big Mom, at Rocks, hindi pa rin nila siya kayang talunin. Kung ganito kalakas si Imo, paano pa kaya siya mapapabagsak? Grabe, literal na parang fanfiction sa sobrang wild, halos hindi ko na alam kung ano pang plano ni Oda sa takbo ng kwento. Tuloy natin ang chapter, bumalik tayo sa eksena kung saan nagbabanggaan ang mga Rocks Pirates laban kina Roger. Makikita natin si Captain John na lumalaban kay Gansey, tapos sumasali na din sina Roger at Garp laban kay Imo. Siyempre, na din sa labanan sina Zebite, Whitebeard, Kaido, at Big Mom, lahat sila sabay-sabay umatake. Ang nakakagulat dito, kahit nakipaglaban si Garp kay Imo, bakit kaya hindi siya tinanggal sa Marines? Akala ko kapag nakisawsaw siya sa ganitong laban, agad siyang tatanggalin o madi-discharge. Pero mukhang hindi, nakakabigla talaga, parang may mali, diba? Ngayon isipin nyo, sa laban na ito, naroon sina Rocks, Garp, Roger, Whitebeard, Kaido, at Big Mom ang tatlong magiging future Yonko, kasama pa mga nasa rurok ng lakas nila. Kahit sabihin mong hindi pa prime si Whitebeard, halos nandoon na siya. Ganon din si Roger, pareho silang nasa edad na 30 o 40 na nasa pinakamatindi nilang anyo. Si Rocks pa mismo ay sinasabing nakipagsagupaan sa hari ng mga higanti. Pero kahit pa pinagsanib na ang lakas ng mga halimaw na to, hindi pa rin nila natalo si Imo. Makikita sa isang double page spread sina Rocks, Garp, Roger, Kaido, at Big Mom, sabay-sabay na umatake, pero ang nakakabaliw ay naka-recover pa rin si Imo. Sa isang napakalupit na cliffhanger, ginamit ni Imo ang Domi reversing kay Rocks at inutusan siyang patayin ang sarili niyang pamilya. Paano ba niya nagawa yon? Hindi ba't sinasabi sa manga na ang Haki ay mas mataas sa lahat ng bagay? Ibig sabihin ba nito, kaya niyang gamitin ang Domi reverse kahit hindi pa niya natalo ang kalaban? Ginamit din niya ito kina Dory at Brogy, pero sa pagkakataong ito, kay Rocks D7 na mismo. Kaya ang tanong ngayon, kung kaya niya itong gawin kay Rocks, ano at sinong pipigil kaya sa kanya para gamitin to, kina Zoro o Sanji? Maliban na lang kung sugatan si Rocks bago niya ito ginamit, pero sa ngayon, hindi pa malinaw. Kulang pa ang impormasyon, kaya hindi pa tayo dapat mag-conclude based lang sa leaks, pero ang malinaw, hindi natalo si Rocks, at nagamit pa rin kay Imo ang Domi reverse. Sa ngayon, marami ang nagtatanong kung anong klaseng kapangyarihan talaga ang Domi reverse.
Kung kaya nitong kontrolin ng isang halimaw tulad ni Rox D. Zebek, isang pirata na kinatatakutan kahit ng mga kapwa niya halimaw, ibig lang sabihin, ibang antas na ito ng abilidad. Malamang, kasi isipin mo, si Rox, na may napakalakas na Conqueror's Haki na kayang yumanig ng buong barko, may mga teorya pang ang sinasabi na halos kapantay siya ni Roger pagdating sa lakas, pero kung kaya pa rin siyang manipulahin ni Imo, ibig lang sabihin, may kapangyarihang mas mataas pa sa Haki, isang puwersang matagal nang nakatago mula sa mundo. Maaaring konektado ito sa Domi lineage, o baka naman isang uri ng sinaunang kapangyarihan na nauugnay sa Void Century. Kung mapapansin mo, paulit-ulit ginagamit ni Oda ang mga simbolong may kaugnayan sa control o will. At kung si Imo ay may kakayahang baliin ang kalooban ng isang tulad ni Rox, posible na ang Domi Reverse ay hindi lang simpleng mind control kundi baka ito ay isang ritual o teknik na bumabaligtad sa mismong will ng isang tao. Kumbaga, kung may Will of D, baka naman ang Domi Reverse ay kabaliktaran nito, isang kapangyarihang nilikha para puksain ang mga tagapagdala ng D family. Kaya kung totoo na ginamit ni Imo ang teknik na to kay Rox, baka ito na rin ang dahilan kung bakit nawala sa kasaysayan ang pangalang Rox D. Zebek. Baka literal siyang binura, hindi lang sa alaala ng mundo, kundi pati sa sariling pagkatao niya. At doon papasok ang mas malalim na tanong, kung kayang kontrolin ni Imo ang isang tulad ni Rox, paano pa kung gamitin niya ito laban sa mga Straw Hats? Kaya ba niyang ganituhin si Zoro, Sanji, o kahit si Luffy mismo? Kaya tanong ng lahat, gaano ba kalakas talaga si Imo? Ang power scaling niya ay sobrang nakakabaliw, alam naman natin siya ang magiging final na kalaban, pero hindi ko inasahan na ganito pala siya kalakas. Sa ngayon, ang buong God Valley incident ay nagiging isa sa pinaka-wild na bahagi ng One Piece. At dahil dito, mas lumalakas ang mga teorya tungkol sa Davy Clan at sa koneksyon nito kina Joy Boy. Naalala nyo bang sinabi ni Rox na hindi ako yung tao na yon pero ang pangakong binitiwan ay dapat tuparin? Para sa akin, mukhang may kaugnayan ito kay Blackbeard. Kaya malaki ang tsansang si Blackbeard ang tutupad sa pangakong yon. Pero kung tutuusin, baka may dalawang pangako talaga, katulad ng mga sinaunang sandata at mga nilalang na nangakong tutulong kay Joy Boy. Sina Poseidon, ang Kozuki clan, at iba pa, kaya tanong ngayon, iisa lang ba si Davy Jones at Joy Boy, o dalawang magkaibang nilalang? Nakakaisip tuloy ako, ano bang tunay na nangyari sa Ancient War? Bakit natalo si Joy Boy noon, si Imo ba ang tumalo sa kanya? At kung ganun, gaano kalakas si Joy Boy Nika noon, kung ang haki niya 800 taon na ang nakalipas pero nakapagpatigil pa rin ang galaw ni Imo? Kung iisipin mo, sa labang yun, sina Rox, Roger, Garp, Whitebeard, Kaido, at Big Mom, lahat sabay-sabay na umatake, pero nakabangon pa rin si Imo. Tapos si Joy Boy, sa hockey pa lang, napasuko si Imo dahil sa takot. Ibig sabihin, ibang antas talaga ang Joy Boy, higit pa sa kahit sinong nabubuhay ngayon. At doon ko na-realize, kahit madalas maliitin ng iba si Shanks, parang nasa antas din siya ng mga Pirate King level fighters. Kaya kung ipagtapat mo si Shanks laban kina Rox o Roger, malamang kakayanin niyang sumabay. Sa totoo lang, sa lakas ni Shanks, kaya niyang lumaban sa antas ni na Rox at Roger. Baka nga kung tutuusin, kaya niyang sabayan o pantayan ang mga halimaw na yon. Kasi isipin nyo, sa dami ng eksena isa lang ang karakter na nakapagpatigil ng buong digmaan sa Marineford, at yun ay si Shanks. Walang ibang nakagawa nun, isang sigaw lang mula kay Shanks ang nagpatahimik sa lahat, ni si Sengoku man, ang Fleet Admiral mismo, ay agad pumayag na itigil ang gyera nang dumating si Shanks, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil alam nila ang bigat ng presensya ng Red-Haired Yonko, ang ganitong uri ng respeto, ay hindi mo basta makukuha kung hindi ka nasa tuktok ng mundo. Oo, alam kong medyo matinding opinyon yan at sigurado akong maraming hindi sasang-ayon, pero isipin nyo, kung ganun kalakas si Shanks, gaano pa kaya si Joy Boy noon? At ngayon, ang pinakamalaking tanong na iniwan ng chapter na to, ay sino ang makakatalo kay Imo? Dahil kung kahit pinagsanib na ang puwersa ni na Rox, Roger, Garp, Whitebeard, Kaido, at Big Mom ay hindi sapat para pabagsakin siya, anong klaseng nilalang ba talaga si Imo? Grabe tong chapter na to, literal na nakakamangha. Ang tanong ngayon, ano pa ang pag-asa ng bagong henerasyon? Sino ang makakatalo kay Imo? Yan ang gusto nating malaman sa mga susunod na kabanata. Paki-comments po sa ibaba ang mga opinion nyo.